yung pagpapadami ng followers, yan yung dapat pinakahuli mo nang iisipin. Oo. Ang dapat mong umpisahan dyan, isipin mo mabuti kung anong content yung gagawin mo. Mhm. And you have to make sure na quality. Tulad nga nung nabanggit ni Franz kanina, parang business din yan. Kailangan mo mag-invest. Camera, mic, ilaw. Kasi dati, lahat tayo, smartphones lang gamit natin. Ngayon, ang labanan kasi talaga, pagandahan ng quality ng camera, editing, kaya nga may mga team na production team na nabubuo for a content creator. Kasi, yan na yung hinahanap ni brand. At pag yan, na-apply mo lahat sa mga contents mo, yung followers, kusang darating yan. Kasi, baliwala yung dami ng followers mo kung wala rin naman laman yung content na ginagawa mo. True. Kasi yung pagpapadami ng followers, kahit ngayon, aminin natin, nabibili na siya. Oo. Diba? May mga boosting. Oo, diba? Ganyan. Pero pag yung mga followers may authentic na nakuha mo talaga sa pag-create mo ng content, mas maganda ang engagement mo at mas kukunin ka ng mga brands kasi minsan yung mga brands kinukuha nila yung insights. Doon nila malalaman kung sino yung mga followers mo, sang area ka, base, yung mga viewers mo, or babae, lalaki ba yan. So, importante talaga, unang-una, quality content. Pero parang nakakapagod din talaga mag-create ng content for different platforms. Tapos iba-ibang style pa, iba-ibang content pa yung pwede mong gawin. Tapos recently I tried din yung broadcast channel. I believe kayo na try nyo na. And dun ko talaga nakita yung mga loyal na Supporters, followers. Oo. Kasi yung content creation, kahit na parang sabihin natin na lagi mo siyang ginagawa, nakaka-burnout din siya. Kasi kahit na lagi mo siyang ginagawa, iba-iba kasi yung hinahanap ng branding mo, ng kliyente mo, ng situation kung alin yung uso ngayon, 'di ba? So, pinaka nakaka-burnout yung kasi yung pag-iisip bukod dun sa paggawa. Kasi syempre, kailangan mong sumabay kung paano mo masasabayan yung trend ngayon, paano mo maiiba yung material mo dun sa gumawa na ng una kasi syempre, malaking issue sa online yung mga copyright. Ay, ako yung unang gumawa niyan, ganyan. So, paano mo siya maiiba? Paano mo mamamaximize, 'di ba? Akin kasi sa part ko, dati kasi ako yung gumagawa ng lahat. Nung hindi pa ako as personal na content creator, nung may hawak na ako mga talents, ini-enjoy ko pa na ako yung gumagawa ng concept, ako sumusulat, ako nag-shoot, nag-edit. Nung tumatagal na, sabi ko, ang saya nung ginagawa ko, no? Pero bakit parang Nakakapagod. natutusta ako, na parang doon ko naisip na okay, hindi pwedeng gagawin ko lahat. Bukod pa dun sa sarili kong content. So that's the time na kumukuha na ako ng team. Tapos, bukod sa pagkuha mo ng team, maganda kasi dun, share mo yung knowledge mo sa paggawa ng content. Kasi may ibang mga tao na, ayoko, hindi ako into content creation. Pero pag naumpisahan nila, mas magaling ka pa pala sa akin. Di ba? Masaya, importante na gusto mo yung ginagawa mo. Pag masaya ka dun, may mga breakdown moments na, sige, pahinga mo yan. Pero kinabukasan, wala ka naman choice. Ilalaban mo uli yan. Pili ko dyan doon pasok yung kaya kami nagkakasundo. Travel kasi talaga. Yun yung, magastos nga lang talaga yung breakdown moment namin. Kasi travel. Pero, grabe naman pala kayo mag-breakdown. pero feeling ko, worth it naman kasi personal growth din siya. Saka yun nga yung sinasabi niyo, pag nag-travel kami, hindi lang naman pleasure. May trabaho rin kami ginagawa. May iba ka rin nakikilala. Nakakapag-isip kami ng mga bagong concept. Wow! Totoo yan. Materials. Okay, Tapos, okay. minsan natutuwa pa yung brand na, ay, sakto po, pupunta po ako ibang bansa. Bansa. Pwede ko pong dalhin yun na parang, ay, sorry, bongga, Gusto sa nila. ibang bansa pa mag-shoot, ganun diba? pala. May mga Ganun ganun siya. gagawin ko. Nag-Korea kami. Oo. Lakad kami whole day. Pagdating ng condo, kaya naman, may nag-VO, Diyos ko. Tapos isang kwarto pa kami. Parang, kaya naman, i-download mo na tong app na to. Trabaho pa din siya. Ay, minsan, may hiya ka na lang, lalabas ka ng kwarto eh. Partida ko pa nag-book ng room Ako yung lumabas. Yung mga ganun siya eksena sa buhay. Naalala mo yung nagsiselfon ako, nag-edit, Oo. tapos nakatulog na Eto, ako. patay na patay na yung Uy, ilaw grabe. patay na yung ilaw. Tapos, okay, nag-cellphone siya. May sabi ko, Nag-edit ako nun. bakit yung ilaw, na-stay na sa mukha niya, nakaganon siya, tulog na pala siya, nag-edit siya. Hanggang sa tinatawagan ng manager niya kasi, ay, dapat ngayon masend yan. Kinabukasan, ginawa niya ulit. So, may mga ganong moment na, alam mo yon kahit na pagod ka na, pero naisisingit mo siya, that's the time na ma-realize mo, okay, masaya yung ginagawa kasi gusto ko siya. Pero, kailangan mo rin ma-realize na, okay, kailangan, makomit ko yung mga time na, ito yung binigay ko sa mga kliyente. Pero at least, nagagawa ng paraan kasi ganoon naman tayo as mga raketero sa content creation world, di ba? Ang isa pang nakaka-frustrate, no, yung algorithm. Parang, ang hirap niyang i-predict talaga. Hindi all the time favorite ka ni algorithm, di ba? Tapos may mga issues pa sometimes na parang, alam mo yun, naka-follow sa akin yung mga tao. Tapos parang eventually, parang hindi ko na sila nakikita nag-engage. Tapos sasabihin nila na, ay, hindi ko rin po alam, pero parang biglang nag-unfollow, ganyan. So,
sobrang weird ng algorithm din talaga. So ikaw ba, ano yung ginagawa mo para ma-make sure no na ma-handle mo yung unpredictability when it comes to algorithm? Kasi hindi naman lahat ng ginagawa nating content is nagva-viral, di ba? Maswerte ka kung may magva-viral na content, pero it's something kasi na kailangan nating ma-figure out, no, as content creators, na maaral din talaga siya. Ako ginagawa ko normally kasi parang pag hindi nag-trending talaga yung pinost ko o yung naisip kong idea, parang i-stop ko muna siya. Okay, baka hindi to ngayon. Baka hindi ba? Gagawin ko siya sa ibang time. So, pero syempre, ang kailangan mong gawin, or yung ginagawa ko normally is hindi talaga ako humihinto sa pag-upload. Okay, Kasi parang hindi naman porket So mag-viral siya or hindi, i-upload ka i-upload lang. mo yan. Kasi di mo naman alam kung kailan siya magti-trending Tsaka kung ano pa yung parang hindi mo pinaghirapan, yung pa yung nag-viral. Actually, ganun nga Nakakaloka. siya. So parang, minsan nag-video lang ako, nag-trending yun. Parang naisipan ko lang Oo. naman siya i-click na i-upload. Huwag mag-stop mag-upload. Para kahit ano mangyari, may mag-trending man siya o hindi. Huwag mo na i-overthink. At least, wag mo na i-overthink. Kasi pag in-overthink mo pa, mas lalo ka pang Tumatagal. tatagal, Oo. malulungkot pag hindi nag-trending. So, parang, ano ka na lang, go lang Mas ng go. spontaneous talaga. Para Oo. kasi anytime, Saka alam trending mo, yun. ako until now, yan yung isa sa mga iniisip ko o kailangan ba siyang aralin. Kung meron bang formula sa algorithm ng online. Nabitin ka ba? Para sa iba pang praktikal at diskarte finance tips, follow and subscribe sa Para-Paraan with Salmon on YouTube, Spotify, and other socials.